Si Michael Yang is a big-time importer ng droga. My source is also from his friends. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with PDEA. Then, kasama ko po si Colonel Pajardo, Director of the NCR PDEA. Kasama pa rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga dahil yun po sa utos din sa akin ng Director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ho ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDEA na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako. Organic po akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nando doon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-i-impluensya. During their first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was din chief. May Act 6 na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Nagpakilala siya kaya sinagot ko, pero hindi ho kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ho kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko, siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po, staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinuturo, dinuduro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo.
The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic lifter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yung container, may kasama akong si Hernan Abarrio. By the way, Your Honor, ang may-ari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang may-ari ay tiga Calapan, Oriental, Mindoro. Meron akong kasama na tiga Oriental, Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kaagad kung sino si Mr. Bicaba Trading, Bidasto Cabral Barakil. Dahil si Hernan Abarrio ay tiga roon, na-check niya kaagad kung sino si Bidasto Cabral Barakil. Ang pamilya ay nandun lang ang pamilya ni Hernan ay tiga roon sa Calapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer sa Calapan City. Bago ko yung binigay sa PDEA. Inalam at kinausap ni Agent Hernan Abarrio. Umuwi, kinausap, tinawag. Pare, paki-confirm mo na lang kung meron parating or what. Alam niyo yung tatlong tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang inchik, 2 or 3, sabi sa akin, pare, yung inchik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Michael Yang yan eh. Michael Yang yan, and Mans, Pulong. Kami hingi na lang ng tulong sa inyo, tulong yan. Wala pong kakwinta, parang hindi po na, parang normal lang. Na yung importation ay kay Mr. Bidas, ang consignee ay Bicaba Trading. Your Honor, yun pong tatlong yun, nakuha po yun ng PDEA. Invited by the PDEA or arrested. It was only presented once sa Senate. Umamin sa Senate na kanya yung kargamento, gamit. Pinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Your Honor, wala pa akong copy. Nagaling po talaga ako sa Bucor. Nandoon po yan, nababasa po yan natin, mababasa at mababasa natin yan. And I can bring that document here. Napakalinaw ng tanong ng chairman ng Magic Blue Ribbon Committee, ng Senate Blue Ribbon Committee. Your Honor, inamin, may ebidensya, yung tatlo lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? 6 na taon po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tokha nga, double barrel, kunti lang na droga, kulong ka agad, patay ka agad. Nasaan itong tatlo? Si Mr. Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan, ang alam ko yung inchik, pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bucor, nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Wala hong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge na sunugin, sinunog. Nandoon po ang testimonya ng mga PDEA.
kasama kong piniya sa aking opisina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang partikular na batas ang ibabiolate ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng First Family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation ay isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan. Hanggang ngayon po, malinaw. Basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon. Magaling pa siguro po ang kunti kong memory card. Hindi ko po makakalimutan kung papaano ko sinakripisyohan yan. Ako ho, ikinulong. Buti na lang may Diyos. Pagdating po sa kulungan, may mga tumutulong sa akin. May mga lumalapit ho. Natistigo kung sino si Michael Yang, paano nasunog ang Bureau of Customs, paano pinatay ang empleyado ng mga taga-customs. Bakit ang daming releases during the time ng mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbestigahan? Napakasakit po mga kalagalang-galang na kongresista at sa iba pong mga resource speaker dito. Andito po ako, I am seeking for truth and justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. Who is that, to be fair to everyone, who's that First Family you're referring to? That is, Your Honor, yung anak, si Man saka si Pulong, through Michael Yang. Dahil si Michael Yang, madaldal yan. You Siya mentioned mismo. kasi First Family. Again, I will ask you, who is that First Family? The Duterte family, Your Honor, Disan, Pulong, and Mans Carpio. Thank you, Mr. Chairman. Next, ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that should be linked. You were asked to link that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the councilor, Abeliera, politician? No, you mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sino po? ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-senator Trillanes. Ex-Senator Trillanes. Yung Ed, yun lang yan. Pagkatapos doon, binaba akong telepono. Paki-eksakto lang po. Who called you? I'm the one calling, Your Honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tawag mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Nakakulong na po kasi ako eh. From NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. So from Manila City Jail, nakakatawag naman doon. Tinawagan ko yung isang deputy director who is all you familiar with me. Deputy Director for Investigation. Sinabihan niya ako, parang minustra niya pa nga eh. Jim, ganito eh. Pagdating ko doon sa opisina ng director, alam mo, nakataas yung paa. Inano yung papel mo kasi may sulat din ako kung paano po ako makatutulungan makalabas. So pagdating doon, parang nagkukusay-kusay ba? Ano ba? Yung paa din sinabi niya, dapat ganitong sabihin niya. Sabihin mo sa kanya na pirmahan niya tong report ng NBI. Kasama si ex-senator, labas siya kagad kahit hindi pa siya nakakapirma, kukunin niya siya dyan. Kuha mo na dyan sa kulungan. Ngayon pa lang, pakuha mo na. Again, sino yung NBI na personnel? From Director Geran, then to Deputy Director John Vicente de Guzman. So it's Director John Vicente Disman that Yes, Your talked to you directly. Yes, Your Honor. I called him, Your Honor. Ikaw ang tumawag. Opo, Your Honor. And then, Mr. Chairman, the last part of this investigation, today's investigation, we will move to invite all those persons that were mentioned by Mr. Jimmy Gampan. In the proper time, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpellate, Chairman Abante. Magandang hapon po. Ako lamang nagtataka, no? Sabi nga sa amin dito, napakarami ng binanggit mo, nag-mention ka ng mga pangalan ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa Your ito? Honor, thank you very much dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko tulungan ako na makuha ko ang tunay na hustisya.
dahil wala sa hustisya ang binibigay nila sa akin. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na hustisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi maimpluwensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Okay. Ganito yan, no? Ikaw naging guest ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Opo, Your Honor. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? Hindi po, Your Honor. Bakit? Nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee, ang sasabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang, nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor. Kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, for about 4 years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guba, naniniwala ka na itong committee ito may magagawa para sa hustisya mo? Yes, Your Honor, and I am praying for that, Your Honor. Okay. Under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat life Yes po. imprisonment ka, di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Makahanap muna ako habang sa ibang kulungan na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga? Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba nag-i-import ng illegal drugs? Noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa amin kung anong pagkakilala mo kay Colonel Asierto. Sino ba ito? Paki-refresh ang memory sa amin ngayon. Ano ang pagkakilala mo kay Colonel Asierto? Si Colonel Asierto po, Your Honor, during that time is an active PNP officer ng Philippine National Police. He was, pagkakilala ko sa kanya, galing pa sa PAOK TF. Retired na siya ngayon. Ngayon po ay retired na. Anong pagkakilala mo sa kanya? Well, marami hong huli yan tungkol sa illegal na droga. Marami na hong kinoordinate yan sa Bureau of Customs secretly. Halos top secret pa namin na ginagawa, nahuhuli nila sa labas. So I trust him and I'm sure he trusts me also dahil marami na kaming nahuli sa labas nila pagtungkol sa operasyon ng illegal na droga. So doon ka sa kanya nagtapat ng buong katotohanan? Yes, yung magkasama po kami matagal na rin. Magkakilala kami for almost more than 20 years. Nasaan si Colonel Asierto ngayon?
Mula po nung makulong ako, nakikita ko lang siya sa balita. Hindi ko po alam kung nasaan siya eksakto ngayon. Itong si Paul Gutierrez na lumapit sa iyo, sabi mo, na ang nagsabi sa iyo, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Sino si Paul Gutierrez? Your Honor, sa aking pagkakaalam, hindi ko yung personal na kakilala. Yan ay tiga-media noon pa. Namamasyal yan sa bureau. Naniniwala ka na ang media pwedeng tumapot sa iyo ng ganito? Your Media. Honor, Ang media ba ay nananakot ng ganito? sa dyaryo, kung manakot, grabe, lalo na po yung personal. At alam ko pong meron silang grupo na nag-iikot ng mga media. O mayroong silang grupo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, inaamin din po at nagte-testify si Mr. Guban na mayroon pong grupo ang media na katulad ni Paul Gutierrez. Ganun ba yun? Katulad po na nagsusulat sa dyaryo nila Paul Gutierrez sa tabloid. Okay. Ano ang pagkakilala mo kay Benny Antiporda? Bakit siya nadamay dito? Your Honor, hindi ko gaano kilala yan except his name. Bini Antiporda at saka naging National Press Club. Doon ko na lang siya nakilala kay Paul Gutierrez. Sa mga sinabi niya. Hindi familiar ho sa akin. Ang alam ko lang po sa Bureau of Customs, sa intelligence report namin, namamasyal. Pero ganun lang, wala po akong kilala na ano pa man So, sa hindi mo kanya. siya kilala masyado. Hindi po. Hindi mo alam na siya ay media rin. Alam ko lang po, dahil nasa National Press Club, nababasa ko rin po yan minsan sa news, na he was, I think, became a president of the National Press Club. Ito pong Miss Mangawang na saan to involved? Ito Miss Mangawang. Siya ba ay kasama sa Becca ba, trading shipment? No, Your Honor, si Miss Mangawang ay empleyado po, Deputy Collector ng Bureau of Customs. Empleyado ng Bureau of Customs. Bureau of Customs. Opo. Ang nasabi niya sa'yo, tinanong ka niya, anong magagawa diyan sa shipment na yan, kinaparing Benny Antiporda yan, I replied to her, wala na akong magagawa, huli na yan. Bakit po nasabi yon? Opo, dahil talagang nandun na, apprehended na, properly reported na, at alam kong malapit ng buksan. Tapos ng buksan pala. Ayon sa'yo, pinakilala ka ni Henry, yung Henry. Sino yung Henry? Si Henry po isang negosyante, Filipino-Chinese businessman, na nagkukuha rin ng mga kliyente galing China, galing abroad, Nakukuha ng? mga kliyente na nag-i-import, then binibigay niya sa broker niya para makalabas sa Bureau of Customs. So hindi siya broker ng Bureau of Customs. Hindi po siya licensed, negosyante lang. Okay. Nagpa-facilitate ng transaction. Pinakilala ka ni Henry kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small, na ang sabi mo ay First District Councilor ng Davao. Tama ho ba yun? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay siya ay konsehal? Your Honor, wala pa akong news. Sa loob po ako ng kulungan, di ko na po alam. Sorry po. Tungkol saan ang meeting mo noong 2018 kasama si Henry? In-introduce niya lang po. Sino-sino kayo? Sino-sino kayo ng meeting na Kaming yan? tatlo lang po. Kaming tatlo lang. Si Henry at saka si Small. Si Small. Yes, Your Honor. Oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small, nabanggit niya ang pangalan ni Michael Yang. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Atty. Manscarpio. Yes, Your Honor. Okay. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Manscarpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Sir Honor. Guban? Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako?
Opo, Oo. Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Yang, business ni Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po. Importation, Yes, Your Honor. but not necessarily drugs. Generalized, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko, nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Yang, Pulong Duterte, at Atty. Man Scarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees. Yes, Your Honor, until now, I'm sure. Ibig nandun na po yun. sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad. Kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsasabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Ano yun? Nagre-remit siya ng pera Nagre-remit siya ng pera kanino? kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na Si naman Abeliera. sinabi ngayon. Habang na dapat nagkikwentuhan natin sila. malaman na si Small ay hindi lamang tagapag-release ng mga shipments sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba ay pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo. Ako po, Your Honor, isa sa mga apprehending officer. So nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor, together Okay. with PDEA. Ilang toneladang shabu ang nakita mo? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos. 355 Mr. kilos. Chair, sinasabi niya muli na hindi niya nasabi kanina na ang laman ng shabu at ang bigat nito at ilan is 55. 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mahaba-haba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po, tulad ng sinabi ni Chairman Karap Paduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. GB Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nabante. Ako may tanong ako, no. Medyo seryoso itong yung sinabi, no. Sa ginagawang investigation ng Committee on Drugs, palaging lumalabas yung pangalang Michael Yang, no. Sa iyong pagkakaalam, no. Si Michael Yang ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may siguro pagkatapos nito at sa susunod, si Michael Yang is a big time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano mo ba ang That source? is why, Your Honor, isa yan sa magnetic lifter. Even he is distributing drugs in the local market. When I was at the jail, Manila City Jail, one person, pumunta ho sa akin yung nakakulong, galing siya sa labas. At ang bunga kala niya ay kilala ko direkta si Michael Yang. Nangumpisa lo sa akin yung tao. At sinabi niya kung anong trabaho niya kay Michael Yang. Sa loob na po yan ng kulungan. Hindi ko kakilala. Sinabi niya, Boss, sir, tiga-custom, kaibigan ako ni Michael Yang. So for about 3 months, ang dami niyang sinishare sa akin. Nung malaman na hindi kami direkta na magkakilala ni Michael Yang tumigil, ang dami niya sa akin sinabi. Siya ba ay Sino? nakakulong din sa... Nakalabas na po. Siya nakalabas na. Pwede Pero ba malaman pwede kung anong pangalan? Si Errol, pwede pong may mag-corroborate, Your Honor, para may nakakarinig habang siya nagkikwento.
Sige, at the proper time, mamaya, no, bago tayo mag-adjourn. Yes, Kasi isa-isahin po natin yung mga iimbitahin natin. Opo. Para magkaroon ng linaw itong mga sinasabi mo, Jimmy, no? Opo, Your Honor. Isang malaking puzzle sa amin, no? Na itong si Michael Yang ay siya ba yung the same Michael Yang na economic advisor ng ating dating Pangulo? Yes, Your Honor. Sa pagkakabasa ko sa dyaryo Nakita at mga mo ba siya reports. personal? Yes, sa reports, Your Honor. Pero Not si personal. Michael Yang ba, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaharap kayo? Hindi po, Your Honor. Nag-deny. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Attorney Carpio? No, Your Honor. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Pulong Duterte? No, Your Honor. In fact, hindi ko ho, gusto nila ako kasi noon i-promote, pero dininay ko na tama na kako kayo. Na Ngayon- tayo ang magkakausap. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo personal si Mr. Abilera? Yes, Your Honor. Magkainuman kami. Ilang beses kayo nagkaharap? 3 times. Kaya doon ko po nalalaman sa bibig niya mismo kung ano ang nangyayari sa kanila eh. So galing sa kanya, sa bibig niya, sinasabi niya na binabanggit niya ang mga pangalan na nabanggit natin kanina. Yes, Your Honor. Bukod sa... Sino to si Councilor Abilera sa iyong pagkakaalam? Your Honor, isang konsyal sa Davao City na ever since Vice Mayor si Pulong Duterte ay katiwala na yan. So, ito bang sinasabi mong importation ng drugs, pwede bang sabihin mo sa committee ito, paano yung sistema, ano yung iskema, ano yung scheme, kung paano nila pinararating, para magkaroon lang ng linaw kung paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs. At ito ba, talagang dumadaan sa Bureau of Customs? Thank you, Your Honor. Dumadaan po yan. Yung iba ho, katulad po ng missing containers, I hope may records po kayo niyan eh. Naalala ko yan. Lumalabas ho yan, gate pass lang. Sino ang tumatawag sa dadaanan at saka sa head of office? So Pwede lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties in taxes, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, Ay. lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano. Gate pass lang po yung hawak. So hindi na kailangan, wala bang inspection yan? X-ray? Dapat to may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan. Kaya nga marami. At kung hindi pa ako nagkakamali, video bumabalik sa memory card ko. Around 700. Ang Port of Manila pa lang. 700 ano? Containers, Your Honor, ang nawawala during my time, during our time. 700 containers ang Sa nawawala. Port of Manila pa lang. More or less, Your Honor, hindi ko inaano na eksakto. Meaning- Pinapahanap yan ni Commissioner. Paki-clarify mo lang, Jimmy, no? Nawawala siya, dumadating siya rito, may record kayo sa customs, pero nakakalabas siya na hindi nyo alam. Yes, Your Honor. Barko, may shipping line, ibinaba ng barko, nandoon ang records. Kaya nalalaman namin eh. Malalaman mo na lang yan, hindi alam ng ibang opisyal, bukol sila, nakalabas na. Makikita mo yan ngayon sa computer, lalabas, bakit wala na to? So, missing na kagad yun. Ibig sabihin, meron no nag-facilitate na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Ngayon, meron naman pong swing na totally walang record. Your Honor, kung maalala niyo po, yung aming kargamento, yung magnetic lifter na hinuli, that is already more than 1 month sa Manila International Container Port. Ibig sabihin, overstaying cargo na yan. Napakalinaw po niyan sa batas na dapat ang district collector ay may responsibilidad na dyan na alamin. So yan po, pag hindi po yan nalaman, yan po ay tawag namin dyan ay swing. Malalaman mo yan totally walang gate pass. Ninakaw sa loob ng mga hindi pala magnanakaw sa loob ng customs. Walang records po yun. Oh. Nalalabas. Sige. So, ang ibig sabihin, yung swing na binabanggit mo, yan ang scheme kung paano Opo. pinalulusot o pinapalabas itong mga Pinapalabas. container na to. Yes, Your Honor. Pero siyempre, meron niyang katumbas na bayad. Malaking halaga po yun. Pwede bang malaman kung alam mo kung ano yung sistema at Pag magkano halimbawa po binabayad? totally, i-clear yan lahat. Around Saan gate. dadaan dapat yan? Sa gate.
Yung dadaanan dyan, siyempre meron dyan dapat may examiner, appraiser, may x-ray. So lahat po yan na i-clear na lang, usapan na lang. At nagbabayad. Nagbabayad 20 mil, 50 mil, bawat unit, then makakarelabas na yan. Pakiliwanag mo lang. Ano yung bawat unit? Bawat office na dapat dadaanan na makakakita. So yung mga opisinang dadaanan ng container para ito ay makalabas, may bayad po yan. Oh, may bayad na yon. Okay. Walang papel yun. Dari may lalabas mamaya. Container number lang. So mawawala na yung records, makaka-exit. Yun yung tinatawag na swing. Okay. So, siyempre, yung mga panahon na yon, dahil merong ganyang pangyayari, yung mga dinaanan, natatandaan mo ba kung sino yung mga hepe ng mga opisinang yon na dinadaanan itong mga container na to? Your Honor, nag-reshuffle na, di ko masyado matandaan. Unless makuha ko yung records. Mayroon naman po yan mga naka-assign. Yung dapat dadaanan ng magnetic lifter ay meron po yan kasi meron pong in charge, may mga hippie yan, may personnel naman bawat division. So during that month or year, meron yan order. Pwede po yan makita sa files. Sige, salamat Jimmy